Bossing! Bossing. Kamusta po ay buhay? Kamusta kaya, guys? Nanasing-asing yan eh. RTT Live. Welcome to RTT Live! Ang hirap ng maulan. Napaka-prepared naman natin. Yes, praise the Lord. Yes. So, Merry Christmas! You know, Yes, malapit. yes. Merry Christmas! Sino dito yung excited? Malapit na yung Pasko. Amen. Sino yung manginyiklod pa rin? Amen. Kahit 24 na, manginyiklod pa rin. Uso pang ganita? Manyiklod. Alina masyado. Alina masyado. Hi, praise the Lord. Ibalik natin yung uso. Hindi ka na mapipili po ito magpasko. Ikaw na si Cloran. So, question lang na mabilis. Sino nag-enjoy sa series natin up until now? Sure? Amen. Nakaka 4 months na, imagine. 4 months, Four no? months. Grabe. Fourth month. Kung di ako nagkakamali, ito yung pinakamahabang series natin. That we had in this so church. far, yes. 4 months, tapos isa yung topic. And I do believe kung talagang tinitake seriously ng mga nakikinig to, ano siya, life-changing. Yes. Faith, growing, basta ganon. Tama. Talagang, as in, if you will take it seriously, you will grow in faith. Yes. You will mature in faith. Mag-iiba yung perspective mo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa mga prayer life mo, sa mga nire-request mo sa Lord. Nagkakaroon ng window talaga para, alam mo yun, mas manampalataya sa Lord sa mga impossible things. Knowing na yung mga characters sa Bible na pinag-aralan natin, they receive what they prayed for. They experience impossible things from the Lord. At kung naranasan nila, nakatulad nating tao, tayo rin, mararanasan natin yung mga Amen. That's true. And paano siya naiiba? Kasi yung mga pinag-aaralan natin, right? Yung mga, unfailing faith of people in the Bible, hindi lang sila nag-i-inspire. Yes. Hindi lang siya yung parang pinapanood natin sa mga movie. Yeah. Yung na-inspire ka, oo, pero paglabas mo ng movie house, parang wala. lang nangyari. Pero itong mga pinag-aaralan natin, real life. True to life. No? True story. Yes. It just doesn't inspire us, but it motivates us to change something from Amen. us. Nakakapag-instill siya ng pananampalataya sa atin, lalong-lalo na kapag talaga nagdidig deep ka. Oo. And then you put them into practice. Yes. May experience mo yung grace o yung blessing na naranasan din nila. Amen. Kaya even sa mga first-timers, welcoming tong topic na to. Oo. Yes, amen. Parang Totoo. kung first time ka, marinig mong pinagaling ni Lord yung bleeding woman. Grabe yun. Alam Grabe. mo yun, naalala niyo ba si bleeding woman? Ilang years ang dinudugo? 12 years. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, hindi na natin ilalayo dyan yung pag-uusapan naman natin ngayon. Kasi magkadugtong tong kwento na to. Actually, unang nabanggit yung pag-uusapan natin yung sa kay bleeding woman. Pero ang pag-uusapan natin is this, the unfailing faith of the synagogue ruler, Jairus. Andiyan ba si Jairus? Shout out, Jai. Yan, yung English people. Si Englishman. So, after all, no, kailangan muna nating ipakita or i-explain sa kanila, ano ba yung synagogue? Okay, what synagogue is really? Ano ba yan? Palagi natin nababasa. So, it is explained there. Sabi dyan, the building where a Jewish assembly or congregation meets for religious worship and instruction. Jewish assembly or congregation. Basically, para siyang church. Temple. Temple. Para lang pare-pareho tayo ng mindset natin. Kapag sinabing synagogue, temple po yan. Church po yan. So, ang ibig sabihin, si Jairus, okay, synagogue ruler siya. Leader siya. Parang isa siya sa mga matataas. Yes. Diyan sa synagogue na yan. Alright? And isi-share din ni Kuya AJ kung ano yung resume naman. Sa tingin ni biglaan eh. Alright? Ni Jairus. Kung sino nga ba talaga si Jairus. Kasi sobrang importante na malatag natin siya. Yes. Na makilala nila kung sino si Jairus. Ayan. So, si Jairus, gaya nga ng nasabi ni Pastor Joshua, hindi lang siya basta-basta na tao. Hindi siya ordinaryong tao. Actually, he's far different from what we've studied, yung the woman with the blood issue. Kasi si Jairus, meron siyang reputation. Yes. Meron siyang position sa church. Meron siyang position sa synagogue. At hindi lang basta-basta. He was a synagogue leader. So, mataas yung position niya. Okay? And kagalang-galang siya.
And parang kung natatandaan yung storya ni Job dun sa first part ng buhay niya, he's well-respected sa community nila. Kasi tandaan nyo, yung mga Hudyo, they value the synagogue so much. Yes. They value attending the synagogue. Napaka-importante sa kanila. Kaya nga, ganong ka-desperate the woman with the blood issue. Kasi isa sa mga bagay na hindi niya nagagawa, nakakapunta doon kasi bawal siya. So, meaning to say, itong bagay na mga ginagawa nilang importante yung pag-attend sa synagogue, nandun si Jairus bilang leader. So, kilalang kilala siya. Parang established talaga yung reputation niya. And para mas lalo natin pang maintindihan kung wala naman kasing aksidente sa Lord, let us study the name of Jairus. Yeah. Yes. Ayan. So, kung may mga plano kayong, of course, magkaroon ng anak in the future, ito po ang meaning ng Jairus. Yeah. Jairus is a boy's name and the Greek form of the Hebrew, Jair. Jair ba? Tama. Jair. Meaning, he shines. Wow. One giving light or he enlightens. Wala ba si Jairus dito? Wala, no? Wala. Sa baba ata? Nasa baba. Ayan siya. His name means one whom God enlightens. Solid. And makikita din natin yan, walang aksidente sa pangalan niya dahil ganyan ang mangyayari sa buhay ni Jairus as we go along with his story. Yes. Amen. And Siguro, sorry. To add up lang para siguro maintindihan din nila, ano nga bang ibig sabihin pag sinabing synagogue leader? Yung synagogue leader, hindi sila yung nagpipreach sa synagogue. Sila po yung naghe-held ng order inside the synagogue. Supervisor. Sila po yung supervisor sila, para silang mga head elder. So si Jairus, technically yung ginagawa niya, siya yung namimili ng tao for worship, siya yung namimili ng tao for preaching, siya rin yung namimili ng tao kung sino yung magbubukas ng word na babasahin po ng Pharisee para sa mga tao. So technically, siya yung pinaka-manager ng synagogue. Kaya ganun na lang kataas talaga yung reputation niya. Hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-basta. Oh. Alright. So, ngayon, hindi na natin babasahin lahat. Yes. Yung kwento kung nasaan si Jairus. Pero, ito yung kwento kung saan nasingit si Bleeding Woman. Alright? But check po natin sa Mark 5 for us to start with. Ayan, 21. 2:43. Ayan, 2:43. Karitak na, na. 22 yamu verse. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him. While he was by the lake, then one of the synagogue leaders named Jairus came. And when he saw Jesus, he fell at his feet. Take note of that. Nung nakita niya si Jesus, he fell at his feet. Next verse. He pleaded earnestly with him. Nakiusap daw siya kay Jesus, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." Right? So Jesus went with him. A large crowd followed him and pressed around him. Then, pumasok dyan yung kwento ni Bleeding Woman. Alright? So, dumating si Bleeding Woman, tapos tinouch niya yung cloak ni Jesus, tapos ang sabi ni Jesus, "Who touched me?" Ganyan-ganyan. Tapos ang sinabi nila, paano namin malalaman kung sino yung humawak sa'yo? Yes. Dami na nakagather dyan. Paano mo natanong sa amin? Ganyan, hindi, merong lumabas na power sa akin, ang sabi ni Jesus. So, mag-jump tayo sa verse 32. Ayan, 32-33. Yung sabi dito, "But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, 'Daughter, your faith has healed you. Go in peace and freed from your suffering.'" Tuloy natin sa verse 35, yung kwento ni Jairus. So while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" So imagine, nakiusap si Jairus kay Jesus. He pleaded with Jesus, "Please, pagalingin mo yung anak ko, lay hands mo siya, and she will live," ganyan-ganyan. Tapos biglang sumingit itong si ate girl mong Bleeding Woman. Tapos biglang merong lalapit na mga kasama ni Jairus, ang sabi, "Patay na yung anak mo. Huwag mo nang istorbuhin si Jesus." So overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Then next verse, when they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? Bakit kayo umiiyak?" Ang sabi niya, "The child is not dead, but asleep."
So, imagine, nireport na patay na yung bata. Tapos ang sinabi niya, ba't kayo umiyak? Hindi naman siya patay. Natutulog lang siya, but they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother, the disciples who were with him, and went in there where the child was. And then, yung last verses natin, he took her by the hand and said to her, Talita kum. Ano meaning yan? Which means, little girl, I say to you, get up. Immediately, the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old at this. They were completely astonished. Last nito na, he gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. So, itong kwento na to, isa siya sa mga, kasi po tangatin lang Greek word din kayo, medyo makakurious ko ka rin eh. Sinabi ni Aramaic ya pala yun eh. Aramaic. Talita kum. Lalo kaya Bruce Sabienta. So, itong pag-uusapan po natin, magiging mabilis lang siya in Jesus' name. Sobrang bilis lang nito. 3 points lang to. I hope makinig talaga tayo. And please, no, i-refrain natin yung pagbababa kasi meron kayong mamimiss na malaking part kapag bumaba kayo. Every point is essential. Amen. Sobrang importante nila. Tapos kung merong bababa, wag naman yung buong grupo kayo, nasa baba naman kayo. Kasi maniwala kayo, magiging mabilis lang to. Boss. Alright, unahin na natin, no? Yes. Tirahin na natin to. Jairus had an unfailing faith in God because he forgot his reputation and fell down at Jesus' feet. Paano to, Pastor Radley? Ano yung ginawa ba niya? Bakit? Paano niya finorgot yung reputation niya by this? Ayan, sige, let's read the verse sa Mark 5, chapter 5, verse 21 to 23. Basahin natin to. When Jesus had again crossed over by the boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Take note of this para maintindihan ninyo. Nanggaling si Jesus sa Gerasin. So nagpalaya siya ng demoniac doon, yung legion, no? Yung isang lalaki na punong-puno ng maraming demonyo. Pinalayas ni Jesus yun, pinagaling niya. So pagkatapos ng ministry ni Jesus sa Gerasin, nagpunta na siya dito sa, marami nagsasabi sa Capernaum to, sa may Capernaum. So nagpunta siya ng Capernaum at sa pagpunta niya sa Capernaum, maraming tao ang naghihintay kay Jesus. So tingnan nyo na lang yung senaryo. Dahil sobrang dami ng mga tao dito, inaabangan siya, more or less, nabanggit sa atin nung Friday, more than 10,000 po ito. More than 10,000 po yung mga taong nag-aabang kay Jesus sa may banda ng lake, sa may malapit ng lake, sa may pampang, na inihintay si Jesus. So pagbaba ni Jesus, immediately, meron pong isang tao, na yun nga, si Jairus, na synagogue leader, ang ginawa niya, he fell down at Jesus' feet. He bowed down at Jesus' feet. Kaya nga nabanggit ni Pastor Joshua kanina, he forgot his reputation because what Jairus did is something parang unusual. Because Jairus nga, nabanggit kanina ni Kuya AJ, no, nasabi niya, that he has a high reputation. Mataas ang pinag-aralan ni Jairus and at the same time, well-respected siya ng mga tao dahil nga, synagogue leader siya. So, kumbaga sa term natin ngayon, para magets ninyo, ano yung ibig sabihin nun, para siyang head elder. Parang head elder po si Jairus. Maganda yung damit, maganda yung bihis dahil nga siya yung nagmamanage ng lahat ng synagogue o yung patakaran sa synagogue, yung peace and order. Tapos makikita natin yung character natin na to. Despite sa kung sino siya, sa pinag-aralan niya, sa background niya, he fell at the feet of Jesus, forgetting his own reputation. Hindi niya tinignan kung ano yung meron siya sa kanyang sarili. Yes. But because of the need that he has, katulad niya nung nabanggit ni Kuya AJ, may nagawa siya. Something that is supernatural that attracted Jesus. And it is humility. Ano yun, Kuya AJ, yung na-share mo sa amin kanina? Grabe. If you are to look in the story, eto, makinig kayo. Itong when he saw Jesus, he fell at his feet. Parang kung babasahin mo, napakasimple lang. Yes. Pero it was an extraordinary picture. Amen. Amen. Dahil yung ginawa ni Jairus, bawal sa pinaniniwalaan nila. Yes. Tandaan nyo, nasabi kanina, head elder. Hindi lang basta-basta, hindi lang siya yung nagpipreach. But then, nababalitaan nila si Jesus. Sa mga Pharisees, meron silang nababalitaan about kay Jesus. Which is, nag-cause na i-despise nila si Jesus. Head elder, head ng mga Pharisees. And yet, nandun siya. Nandun siya sa harapan ng Panginoon
na ipinagbabawal ng grupo niya, nag-bow down. Nakikita nyo? Nakikita nyo yun? Amen. Ang daming tao doon 10,000 taong pwedeng witness na pumunta. Ay, nakita po namin ito. Yes. Di ba? Yes. Siya po yung head elder. Siya po yung head. Nandun po siya. Ang dumi po niya. Because the setting of that place is a lake. Malapit sa lake. Tubig. Mhm. Ano yun? Gabon. Nanong gabon? Putik. Putik. Maputik. Putik. Putik. Ang ayos ng suot mo. Sino dito kanina nabasa? Sa pagpunta pa lang dito. Patak lang ng ulan. Ay. Hassle na no? Parang, Diba? Patak lang ng... Bad trip ka na. Ang careless mo naman. Kanina. Pero ito, hindi. Putik. Walang pakialam. He fell face down. Why? Because he knew that Jesus is worthy of worship. Amen. God is worthy of worship. Maramihan man ako, hindi ko makalimutan ko man yung sarili ko, okay lang. Kasi alam ko ang Panginoon, worthy siyang sambahin. Amen. Alam ko ang Panginoon, worthy siyang purihin. Ganoon yung nakita at ipinakita ni Jairus sa lahat. Publicly, not secret. Amen. Kaya nga, yung message na I'm praising the Lord always, na itong generation na ito, walang pakialam sa mga itsura nila. Yun, no? Amen. Sabi nga ni Pastor Joshua, remember, that's the reality. Selfie generation, all about me. Dapat maganda ako, dapat gwapo ako. Pero itong team na to, itong grupong ito, whenever I see you worship, ay walang pakialam kahit Amen. hindi maganda, kahit hindi. Basta maibigay ko yung best worship Amen. for the Lord. Hallelujah. That's Amen. the... Jairus, ganun po ang ginawa niya. Head, reputation, pagkakakilala. Would you still held on to your faith? Anong asawa ni Job? Ang hahawak ka pa ba sa reputasyon mo? Jairus, no. I would rather be, sabi nga din ni David, undignified, more undignified than this. Hallelujah. Dahil alam niya, nasa presensya siya ng Panginoon. Amen. Amen. Grabe, di ba? Ang tanong lang dito, nakagubri ko taka eh. Kasi dito, talagang praise the Lord. Patay Yes. kung patay la rin That's eh. alam ko saan papunta. That's a good talagang, question. Kaya nga kahit second set na, diyan ka lang tumirak, ileletala rin communion kasi merong nagtatalo na dyan. Dito, Dito. ang tanong, ang sagot, pati kaya sa labas ganyan tayo mag-worship? Or Amen. tinatago na naman natin yung pagkakristyano natin? Mhm. Or baka meron na namang, hindi, nakakahiya kasi, nakakatakot kasi baka i-despise ako ng mga tao. Or, kasi alam nyo, sobrang testimony lang to, no? Hindi ko nababanggitin sa mga buhay ng mga tao na to. Merong na-win ng mga forerunners na ngayon dahil merong mga estudyante, kaklase, kabatch lang nila, na hindi natakot ipakilala si Jesus sa mga bata. Wow. Thank you, Lord. Papasok sila sa room, ayan, tapos magba-Bible study sila. Ngayon, ilan na yung forerunners sa mga nawin nila? Praise the Lord. Bakit? Thank you, Kasi Lord. hindi nila ikinahiya na i-worship si Jesus. Kasi pwede namang, lalo na nung, kunyari, no, yung era making holy, bawal eh. Bawal. Tsaka pangatwa, ako ako kristyano kanto. Same. Ipanagkas kami kain. Nagmumuran sa GC. I mean, kumbaga, kami, at that age, parang we're not serious about our relationship with the Lord. Tsaka, payabangan. As in, ito, seryoso lang to, no? Kung paratot kayo, mas paratot kami ganito. Kasi kami biyas ng tumbok, pero makipati kami asbok. Makanta ka paratot. As in, maniwala man kayo. Yung mga trash talk ngayon, Wala na, no? kaila rin. Sobrang kapal na ng balat namin sa mga trash talk ngayon. Bakit? Kasi, mas mayabang kami dati. Mayabang. Pero ngayon, papakit na kaya itang kayabangan or itang confidence ng ito patungkol kan Jesus na. Amen. Amen. Show tayo kaya kasi we're praying for our campuses, right? Amen. That's true. That's true. So, nung makaninita mo, gagawan, naita mo marina ka rin teachers, hindi tayo nahihiya sa mga kaklase natin, imagine kung paano puputok yung campus umpukan. Amen. Amen. Alam mo, share kayo mo kasi, Siguro, to go back sa story, kung titignan nyo kasi, ang daming factor para pumigil yung mapigilan si Jairus dun eh. Katulad nga nung nabanggit ni Kuya AJ, 10,000 halos yung tao na pwedeng nagsasabing, at gagawa ng Jairus ito. Pwede, alam mo yun, pwedeng pigilan siya, pwedeng yung mga tao, yun yung maging reason kung bakit mapigilan mag-worship nga si Jairus. Pero hindi siya nagpapigil sa mga sinasabi ng maraming tao.
And if you are really devoted upon Christ, you Yes. will not be affected what other Yes. people will say. Yes. Ano man yung opinion nila, ano man yung opinion ng mga taong nakakakilala sa you before, ano man yung opinion mo sa sarili mo, it won't matter if you have this heart that is really devoted Amen. to Jesus. Amen. Remember, guys, remember what Pastor Radley has mentioned. Ngayon lang, balik-balikan nyo sa live. Importante ito. Yung mga tao, kaya anong gawin nyo, may sasabihin at sasabihin sila sa inyo. Yes. Mga kaklase nyo, mga kaibigan nyo. But always remember, yung mga bagay na sasabihin nila, they won't matter. They What won't. matters, kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa Amen. inyo. Amen. Hallelujah. Always remember, paulit-ulit yung pakinggan yon. I-remind nyo. Kasi, gaya na kwento sa amin ni Pastor Joshua kanina, merong lumapit na problema yung father niya dahil nabubuli yung anak niya. Namomblema yung father niya. Sino dito nabubuli? Marami. Merong mga nabubuli. Pero tandaan nyo, sa mga nambubuli sa inyo, huwag kayong paapekto. Yan. Amen. Kayo pa'y apekto. Kahit anong sabihin nila sa inyo. Dahil wala naman kayong control. Ang may control kayo kung paano kayo mag-respond. Amen. And if you know that the Lord is with you, tandaan nyo kapag nandyan ang Diyos sa inyo, kahit anong sabihin nila, it won't matter. Wala kang pake. As in, Wala kang talagang- pakialam. Naalala ko tuloy yung si Doc Willie. Oh, no, sorry kung na-open ko siya Yes. dito. Pero grabe. Sobrang devastating yung as in talaga akit me. As in sobrang payat niya. As in talagang nanlupay-pay siya dahil nga kinimkim niya yung mga sinasabi ng tao. Kumbaga, hinarbor niya sa puso niya. Mineditate niya sa puso niya yung mga sinasabing pambabash ng mga tao. So yung nangyari, it resulted into death. Yes. Yung mga, yun nga, Di pa siya patay, di pa siya Di pa siya patay. patay. No, sorry. Patay. Pero Pag-pray yun natin nga, siya. nagre-resulta siya sa ganung bagay na pwedeng ikamatay niya. Di ba Yes. sinabi niya, lumabas sa kanyang bibig, Oo. ikakamatay ko yung pambabash ninyo, sabi niyang ganun. And na-realize ko lang na ganun pala yung effect ng words ng tao kapag kinimkim nyo siya. Kapag nagpa-apekto kayo. Pero nakakatuwa lang yung pananampalatayang pinakita ni Jairus dito sa Yes. story. Kasi kahit na sobrang dami ng taong pumipigil sa kanya, hindi siya tumingin sa kanila. Tinignan niya pa rin yung worth ng ating Panginoon. Amen. Nagpuri pa rin siya sa ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Grabing pagpapakumbaba eh. Oo. no? Grabe. Kaya nga sinabi din dito, mapasok lang eh. No? James 4:6, but He gives grace, give us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen. And this is what happened in the story eh. Kasi nung sinabi ni Jairus kay Jesus, he pleaded with Jesus na lay your hands sa anak ko, namamatay siya. Ganyan-ganyan. Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Ito yung favor ni Jesus sa kanya. Tara, punta Yes. tayo. Grabe. Yung response agad ni Jesus, hindi niya man tinanong eh. Napag-usapan din namin sa CEO namin kahapon to, hindi man siya nagtanong na, kumusta yung faith mo? Hindi niya man sinabi na, teka lang, nagsisimba ka ba? Ang sinabi niya lang kay Jairus that time, dahil nakita niya siguro yung puso ni Jairus dito eh, no? Yung parang, tara, punta tayo. And they went. Kumbaga, yung naging response ni Jesus, humihingi ka sa akin, tara. Why? Kasi nakita ni Jesus na humble itong tao na to. Amen. Yung humility ng tao na to. Ang gandang picture lang nun kasi Jesus will meet you at your need Amen. according to the faith that you have. Hindi niya sasabihin, ay, ba't ganyan yung faith mo? Hindi. Kung paano ka nangangailangan at kung gaano ang level ng pananampalataya mo, tatagpuin ka ng Diyos. But then, Jesus is encouraging everybody here, us, that we should grow in Amen. faith. Amen. Pwedeng mag-umpisa ka dito, okay lang. Yes. Okay lang. Pero dapat as time passes by, nakikilala niyo si Lord, pumapanik. That's why we have the unfailing faith. And kung gusto niyo ng guidance para mag-grow yung faith niyo, edi balikan niyo ulit yung topic na to. Yes. Amen. Yung unfailing faith natin, 4 Yes. months to. Kaysa sa CI Show Speed yung pinapanood nyo. Ano yun? Kaya kasi ito eh, di ko alam, di siya vlogger eh, nagla-live siya, streamer siya, I Show Yung ano? Speed. Yung may item? Wow, ito. Ay, sorry. Not against race. Yeah. Hindi po No tayo racism, no racism. Hindi, ano lang yun? Color of Color of color. the skin. Oo. Yung, sorry. ano niya, grabe na yun, million. Million. Kaya sa yun yung pinapanood nyo, Oo, totoo. teta mo malbe makasahop king faith na mo, di ba? tamo. Amen. So, ito gusto ko lang din upuan kasi ito. Sobrang gandang topic lang nito bago tayo umalis sa point na yan. Sa 1 Peter 5:5-7, can you Yes. show it please?
In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud but gives grace to the humble. Next verse. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. So, check lang muna natin yung binasa natin ng verse 5. Preach Ayan. it, Pastor Joshua. Alam ko, gusto. Oh, balo, paborito ko. Hindi pa niya kumanya Paborito mo yan In the same way, you who are YDC, ayan, young disciples of Christ. Yan yung YDC po kung hindi nyo alam. Young disciples of Christ. Kayo na mga kabataan, must accept the authority of the leaders. So, kung i-translate natin ngayon, must accept the authority of your parents, of your teachers, of your bosses, regardless. Kasi bakit? Minsan, nagbe-base tayo kung paano tayo ituring ng mga tao. Kunyari, parents na naman, ako balo, kasama nyo talaga ng Piangario. Alam nyo, ano kasi ito nakakalungkot, sobrang recurring siya. As in, paulit-ulit, nagiging cycle siya sa buhay ng iilan. Na, bakit ayaw ninyo nakakasalamuha yung mga magulang ninyo? Hindi nila kayo mahal? Siguro, maintindihan ko, kasi lalo na ngayon, wicked na yung panahon natin ngayon. Meron talaga mga parents na medyo debil na sila Debil? Anong debil? Devil na. Devil. Yung ugali nila talagang, kasi, kamakailan lang, meron na balita, merong baby na nasa karton. Yes. As in, demonic na ano. Pero I don't think lahat. Pero ang tanong, paano natin minamahal yung mga parents natin? Paano natin ino-honor yung mga parents natin? Umpisan muna natin sa mga teachers. Yung nakwento ni na Pastor Manny. Yan pala. Solid, I-bring up mo yan. Solid, grabbing mindset to. Kasi totoo naman Ako balo nung decent tamo rin naranasan ko yun. Tanong natin baka kung present Ewan ko kung ginagawa pa nila yun. Sa school nila. Ginagawa nyo pa rin ba yung, for example, makita na yung teacher nyo sa Malaya tapos maraming dala tapos tinutulungan nyo? May mangilan-ngilan. Mapilan mo. Kasi talagang nung unang panahon, alam mo yung gagawin ng mga bata, kapag nakikita nila yung teacher nila, kahit notebook lang yan, tutulungan nila, i-guide andiyan pang, kasi dentro pa ka, pagtripanda ka pa sip. Pero, alam mo yun? Na-experience ko pa nga maglinis sa bahay ng teacher. Gusto ko maka 95 Plus points plus points. Direct to the card dyan, Mga ano ka, sir, dinasan kung sinaling floor wax para kay Mestro. At saka yung titinda mo yung ice candy niya. So, kasi ganun yung respeto natin sa kanila. Ngayon, grabe yung respeto ng mga kabataan ngayon and I hope wala sa inyo ngayon. Yes. Ngayon, makita ng maraming yung teacher, alalampakialam. Di makapalupa, ila pa maglelegendalan. Tapos hindi na uso yung nagmamano. Oo nga. Diba? What's happening, world? Ang pumakabusit laretang balam na lang kayabang. Wow. Detang, ewan ko, sana wala na pong ganito sa inyo, mga YDC. Hopefully. Kahit daramdaman ko lang, pisasabihan ding mestra. Kung nano-nano lang sasabihan, si Sirandala. Alam yung, ang hirap ng burden ng isang teacher Truth. Imagine, lahat ng mga problema ng estudyante, pasan-pasan mo. Kahit damdaman may estudyante mo, nagkasana ka pag makagulot ka. Amen. Ang daming ganon. Balada ng pangakul. Akala mong, balada, sobra feeling nila sa sarili nila, ang cool nila. Dalawang pangayabang kahit nagkasandoring mestrada. Balada ka sarili da kanito, matas lalawe. Amen. Pero ewan ko ano yung paningin ng Lord sa kanila or nung ikatama mabubusit na, mabubusit ko personally, kareto makanta. Ito pa yung nakakatawa dyan sa sinabi mo, Pastor Radley. Asin yabang yan Kunyari, online, mumurahin, gagawa ng separate na GC, wala si teacher, pagtitripan, di naman marunong magturo yan and all. Pag bumagsak, magmakalunos na. Ay, malunos na ko po, di na po namin ulit. So siguro kaya ako na i-share ito dahil naranasan ko rin kasi before. No, yung angasan mo yung teacher mo, yabangan mo. Sobra akong makukonsensya lately. Sobra ako rin magmula nung naging Kristiyano nga tayo, no, na born again. Nare-realize ko gaano ka-foolish yung bagay na ginagawa ko towards sa kanila. Totoo. Hindi ko nare-realize yung burden na dala-dala nila sa araw-araw. May mga teachers na ayaw na nga pumasok dahil sa mga estudyante. Totoo. Ayaw na nila magturo. And here we are, feeling so entitled. Yes. Feeling so entitled, no kung pangayabang.
para panduruan nyo lang rin mestrayo. Ninuwi kayo. Sino kayo para ganunin yung mga teachers ninyo? Sino tayo para ganunin na lang yung mga parents natin, mura-murahin natin sila pag nakatalikod? Sino kayo? Diyos ba kayo? Are you really that high in that position to curse anyone? Nakakalungkot. Napunta tayo sa ganong klaseng posisyon, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasi akakit ko la rin eh. It's happening. It is happening. It is true. Tapos may mga kakilala din ako, may mga nalalaman din ako, nakikita, pinagtatangkahan pa nilang bugbugin yung mga teacher nila. Pisabyan dala. Ninuwi kayo. How dare you plan those things? How dare you plan those things? Hindi nyo nare-realize kung ano yung pinagdadaanan ng teacher, tapos pamugbugan nyo la. Magplano kayong panasakitan niya yung mestra. Kayo melon. Kayo marine. Kayo marine. When was the last time you honor your teachers, your parents, those leaders around you? Most of the time, I believe, you take them for granted. Sadly. Most of the time, these people who cares for you, yung mga CU leaders ninyo, na may concern sa inyo, most of the time, you took them for granted. But how many among you here really honor them? Nakakalungkot lang kasi I'm seeing these pictures, I'm seeing these scenarios. Nakikita ko sila sa Facebook. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng kabataan na kaya nilang gawin yon sa mga nakakatanda. Nakakalungkot. Pota balada, chuway mo inin eh. I watched a video, a 14 years old student. Linwalya yung teacher niya, lumabas yung teacher niya sa room, tapos sinundan niya, siksak na ikan banyo. It's happening. And we don't want you to be like that. Para lang alam ninyo, realidad to ng buhay, ng generation ngayon. Kaya kailangan bumalik tayo dun sa pagpapakumbaba. Na, kunyari, yan, may siya akong pastoral, di may katakot ako kayo. Wala ko estudyante ko rin. Bikuldasin. Pero that's true. Sobrang totoo ito kasi. Nangyayari alam nyo yung mga teachers, hindi naman natatapos yung pagtuturo nila after nila magturo sa inyo. Muli la rin, kawala pang lesson plan. Kawalang lesson plan. Mag-grades la po. Mapuyat la pa rin. Kaya po atang may bagsak laging grades, yung misang kanan, ila po. Ila mag-compute la mo naman eh. At saka sobrang unfair na ng system ngayon. Kasi tignan nyo, pansinin ninyo. Dati kami, mga barog kami. Pinapaluhod kami dati. Naparusahan ako dati, nakatayo ako sa may gitna ng campus. May hawak akong 2 libro, tas may libro din sa ulo. Buong ano yun, as in talagang buong afternoon, tapos yung mga estudyante pinagtitiginan ako kasi may masya skupin buntok. As in talagang naranasan natin yung mga punishment ngayon. Ngayon, hindi mo na pwedeng paluin yung estudyante. Pwede may pang i-demand yung teacher mo, wala kaya na. Di ba? Pag may sinabi ka lang na hindi maganda sa student mo, for example, pinagalitan mo na, pag yan nagsumbong na sa parents mo, makalunos yung mestra. Di naman piyangari ka rin eh. Siya lang ng manyar mo, no? And then, alam nyo, mag-start lahat yan. Kung tayong lahat, lalo na kayo ng mga students, you need to learn humility. You need to learn the word respect. You need to put them in high honor. Kailangan yung respetuhin. Not just your teachers, lalong-lalo na. Kasi ako maniwala ko makanini. Kung agagawa yun ang current teacher show, mas babastusan nyo rin piyangari yun. Totoo yun. Mas masagli yung bastusan rin parents yun. That's why, I hope starting today, we will look at them never the same again. Amen. Na parang every time na lalawentala, itang ating part na kailangan kesopan ni teacher. Kahit pasabihan ka nilang sip-sip, we've been there. Hindi ka naman mamamatay pag sasabihan ka nila sip-sip eh. May plus points nga yun eh. Isipin mo, magbubura ng pisara. Di ko kung may pipisara pa sa inyo. O di burahin nyo. O di tulungan nyo. Hold them in high honor. Huwag kayong papadala sa mga nagsasabi sa labas na, ay, luma na yan. Tuklang yun yung maka niyan. Yan ako plastic. Amen. Iba tayo. Kailangan nating tandaan, Kristiyano po tayo. Amen. Amen. We are the salt and light of this world. Amen. Ano man yung ginagawa natin, it glorifies the Lord and it causes impact sa mga classmates natin regardless kung gaano man katigas yung mga puso nila. Amen. Diyan makanano naman,
Gaano man sila katigas ang ulo, yung mga classmates ninyo, may mga nag-aasar sa inyo dahil Kristiyano kayo, at the end of the day, God will be glorified because of your life. Amen. Amen. God is honored, and at the same time, it can cause impact to them. It might transform their lives. Totoo yun. Dahil po sa mga buhay ninyo. Amen. Kaya kailangan mag-umpisa sa atin yung pagbabago. Yes. Amen. You want to change something in the society, sa Pilipinas, mag-start sa atin. And Amen. praise God, sana nakikinig talaga kayo. Amen. Huwag kayong baka nasila kayo or anything. It's an opportunity to Amen. change. Yung ang sarap sa feeling, no? Sige nga, yung sa akin nun, dahil nga sip-sip ako, no? Sige, ikaw magsulat ng noisy. Kaswelo ko kanta. Kaswelo mo Alam, kanta. meron pa bang Noisy, mga ganun ngayon? Yung kayo magsusulat ng noisy, violators? Nare-realize ko lang, ay si Kuya AJ sip-sip pala. Grade conscious nga ako nun eh. Dati yun. But anyway, going back. Yeah, Going kasi ang back. grade conscious, kayo naman quarantine chair ko dati. So, yun, God opposes the proud. Yes. Magpakumbaba Yun lang po tayo. yun. Yun lang Kasi po yun. alam nyo, ito yung, palagi din namin nasasabi to, na ito yung character traits na hindi mo lang siya gagamitin na magpapaka-humble ka lang sa harapan ni Lord. Pwede to kahit kanino. Amen. Pwede to kahit nasa loob ka ng church, nasa labas ka, nasa bahay ka. Alam mo kapag naging buhay mo na yung pagrespeto ng tao, yung favor, ang bilis lang sa'yo. Amen. Totoo yun. Ang Totoo yun. bilis lang ng favor sa'yo. Ay, kung alam nyo lang, ang And dami kong gustong ikwento. It also reflects kung paano yung treat yung magulang nyo, yung mga teacher nyo, mga Yes. higher-ups nyo. Yes. It reflects kung paano nyo din i-treat si Lord. Yes. Ganun lang yun. Kasi hindi siya pwedeng magkahiwalay. Yes. Konektado sila. Yeah. And So- siguro to close this, no, I want you again to be reminded. Sorry. Sa first point na to, I want you guys to be reminded of this. Sinabi niya dyan, God opposes the proud. Which means, hindi po kami yung mag-o-oppose. It is God Himself. Amen. It is God Himself. It is the Lord who will oppose you kapag ikaw ay naging mayabang. Nakukuha niyo yun? Ibig sabihin yung galit ng Diyos sa inyo, talagang mararanasan nyo kapag naging mayabang kayo. Amen. Amen. Amen, YDC. Amen. Amen. If we think highly of ourselves, kapag tinignan natin napakataas ang sarili natin, if we are so prideful, kapag tinignan natin na nakakaangat tayo sa maraming tao, kapag naging mayabang ho tayo, hindi po ang tao ang mag-o-oppose sa'yo. Always remember this, that God will oppose you. It is the Lord who will oppose you. Yes. But, if we have this heart of humility, the Lord will pour out His grace sa buhay mo. Amen. Tatanggap ka ng maraming pagpapala dahil nga nagiging humble ka or meron kang humility Amen. sa harapan ng Diyos at sa maraming tao. Amen. Just like what happened to the life of Jairus. Yes. Ganon. Yes. Napakabuhay ng statement na yan sa buhay ni Yes. Jairus. Nung bang nag-fell down siya sa presence ni Lord, ay hindi, wag mong gawin yan. Bawal yan. Di ba bawal? Mapapagalitan ka. Pwede kang hindi. In-honor na yon. And you will see as we go along with the story of Jairus kung paano binigyan ng biyaya ng Panginoon si Jairus. Amen. So, going to the point Let's number go. 2. Yes. Basahin lang natin to. Ang ganda nito naka-highlight dito. Yes, sorry. Worshiping Yan. Jesus even in public places is a Amen. manifestation of your unfailing Grabe. faith. Amen. Solid Grabe Jane, to. yun. Grabe to. Even in public places. Amen. Kasi si Jesus is not meant for us na i-celebrate lang natin siya privately. Hindi. He died for us in public, so let us not live for Him in private only. Amen. Alright, so pangalawa, Jesus. Jairus had an unfailing faith in God because he did not rush Jesus, Amen. but patiently waited on Him. Eto na naman Ayan tayo. Eto na naman tayo. Hindi, huwag kayong mag-alala, mabilis lang tong point na to. Ready na kayo? Yes. Paborito Ito ko na yun. importante din to. Yes. Kasi yes. pwedeng makaka-relate tayo dito. So, balikan na lang natin yung kwento. Di ko Ayan, na babasahin. ayan. No? Tignan natin. So, Tignan imagine, si Jairus, nagpakumbaba, he fell at Jesus' feet. natin. Tapos, nagmakaawa siya eh. Lord, pagalingin mo yung anak ko. So, anong ginawa ni Jesus? Tara, punta tayo sa bahay nyo. Habang papunta sila dun sa bahay na yon, sa bahay ni Jairus, anong nangyari? Sumingit si bleeding woman. So, ang ibig sabihin, yung emergency na meron si Jairus, anong ginawa ni Jesus? Sinong humawak sa akin? Imagine, papunta sila doon. Sobrang, hindi ko alam kung naranasan nyo na to, yung sobrang emergency, tapos merong pipigil, May interruption. merong ano? interruption, tapos
para lang alam nyo kung gaano katagal nag-stop, wala kasing sinabi dito eh. Pero di ba naghanap si Jesus? He kept, no? Sino yung humawak sa akin? He kept on looking. Tapos nung nakita ng babae, ang sabi dyan, kinuwento ni bleeding woman, lahat ng nangyari. So imagine kung gaano katagal yung interval. Na nagmamadali ka na emergency, tapos biglang, muna. Kaya magkwento yung bleeding woman, alam niyo po, Lord, ako po yung humawak sa inyo. Ganito po yung situation ko. Magmula nung bata Magmula nung bata ako, tapos 12 years na ako dinudugo. Imagine, nagkwento pa siya kasi, ako kwento ko pinandin, no? Kami, lalo na nung last time na meron kaming pupuntang emergency ni Ives. Kapag emergency, bawal yung nakaharang sa daan. May umaharang sa daan. Kung meron nagmomotor, nagtatrike, nagkokotse sa inyo, kapag merong naglo-long press, tapos yung pinipitik-pitik yung ilaw, tumabi kayo. Ha? Huwag kayong bastos sa daan, ha? Kasi emergency, kapag emergency, life and death situation to. Yes. Isipin mo, nasa kami, Porac. Ganyan yung emergency eh. Long press palagi yan, ganyan. Nasa stoplight kami. Parang papaanohin yung, meron sa harap namin. Si Ibes lumabas dun sa Hoy! Hoy! Ibes, emergency! Kasi bakit? Emergency eh. Yes. Kumbaga, every second counts. Totoo yun. Pero imagine what happened kay Jairus dito. Imagine yung position ni Jairus na hindi siya kagaya ni, ano tawag dito? Yung alalay niya lang yung may sakit? Yung centurion. Si Centurion. Hindi kagaya ni Centurion. Bakit? Si Jairus yung mamamatay, yung anak niya. Hindi niya lang servant. Yung si Centurion, yung mamamatay, yung servant niya lang. Pero ito yung mamamatay yung anak niya. Imagine the pressure. Yes. Imagine yung, may kwentuya po. Imagine itong, pero, meron tinuro si Lord dito eh. Amen. Alam nyo, na-share to ni Kuya AJ kanina na Jesus allowed that thing to happen para dun pa lang ma-encourage na si Jairus. Amen. Kasi imagine, namamatay na yung anak niya. Tapos biglang maririnig niya yung testimony ng bleeding woman na, I do believe, doon pa lang nag-grow na yung faith niya eh. Totoo. Doon sa situation pa lang na to, meron na na-encourage na siya eh. Na, okay, makiramdam tamo pa. Amen. Kasi Amen. bakit, though, inulit-ulit natin to noon, nasa selfie generation tayo ngayon, nandito rin tayo sa fast-paced generation. Totoo. Gusto natin palaging mabilis. Nasanay tayo sa instant. Instant. Instant noodles. Instant grab foods. Instant girlfriend. Instant relationship. Instant relationship. Nasanay tayo sa mga bagay na yan. Instant process. Ang bira tayo eh. Instant process. Instant na process siya pa na. Ginagawang instant. Kasi sariling timing. Alam nyo na kung saan kami papunta. Sasabihin ko pa ba? Let us be the lovers of God's process. Amen. Wow, that's a good one. Let us be the lovers of God's process. Huwag yung puro instant lang. Yun. Tutuloy ko pa ba kung saan tayo papunta? Hindi, focus lang nito, relationship talaga. Yung, Lalo pa mo ngayon, malamig-lamig. Oo. Yung maulan. tapos, Gusto mong may kayakap. Kachat. Ganyan. Naghahanap eh, no? Naghahanap eh. Yakapin niyo yung mga unan nyo, hoy. Shadow kayo. Hindi, alam nyo, nakakalungkot lang. Siguro, kung ilang years na tayo nagpipreach ng YDC? Mga 3 years? 3 years na. Ganun. So 3 years na palagi natin binabanggit, laging may issue pa rin. Lagi. May Oo. issue. Laging may lumalapit pa rin. Tapos yung mga forerunner magsusumbong, Pastor, Ikahi po. may kaya po ikay, may compromise siya po. Bakit? Aka-chat niya po kasi ikay. It's still happening up until today. Sabihan ko, ano nino? Name drop? Ali. Hindi. Wag. Hindi, I mean, YDC, we need to mature dito sa pace ng buhay natin na to na kailangan nating mag-endure sa tamang proseso. Amen. For example, no, sige, sana naman, we're learning dito sa matter na to. Okay. Hindi, sa mga prayers na lang. No? Kadalasan, minamadali natin si Jesus. Kadalasan, kapag may hinihingi ka, gusto mo, instant din, sasagutin ni Lord eh. Meron nga tinuturo si Lord sa atin every waiting process natin eh.
Every waiting season natin, God is teaching us something. Amen. That's why even to our prayer requests, di bang manghawakan ka lang sa sinabi ni Lord? Amen. Kasi imagine, no, Abraham waited 25 years 25 years, long years. for Isaac. Grabe yun. Yung mga heroes of faith natin, they waited long time. Tapos sino tayong gusto natin? Puro madali. May mga baby ko kasi eh. Wala na mga baby. Oo. Sorry, man. Alam nyo, please, yung waiting, hindi lang siya for love life. Sa promotion, sa pagtataas ng Lord sa'yo, sa pagpupromote ni Lord sa'yo, sa pag-i-increase ng Lord sa'yo, it takes waiting. YDC, it takes waiting. Ang daming mga kaluluwa yung nasaktan because they tried to tamper o interrupt yung timing ng Lord. Yes. Amen. Ang daming mga blessing na nasayang dahil nga instead of honoring the timing of God, pinangunahan natin ng Diyos. Yes. Na instead na magiging blessing sana yung bagay na to, instead of blessing, it became a curse. Dahil nga we took advantage. Yeah. Tayo yung nag-take over. And ang dami ring mga kakilala ako na nawala sa pananampalataya simply because they fail to wait upon the Lord. Oh. Amen. Hindi nila kinalala yung character ng Lord. Hindi sila nag-take time to read the word of the Lord, to know God, to get closer to Jesus. Hindi nila kinilala ang Diyos. Kaya nung may mga times na parang hindi instant yung pagsagot ng Lord sa mga panalangin nila ang nangyayari, umaalis sila. Meron akong gustong i-share lang. Baka kakilala niyo siya. Pangalan niya, Romer? Romer Chanko. Ay, parang kilala natin. Hindi ko alam kung Familiar familiar siya sa siya. inyo. No? Familiar. Hindi. Sa CU, alam ko sinare niya ito eh. Merong offer sa kanya na malaki. Tapos nag-ask siya ng counsel sa Lord. Sa Lord. Tapos lumapit siya kay Pastor Ron. Ang sinagot ni Pastor Ron sa kanya, will ba yan ni Lord? Kasi bakit? Hindi porket malaki yung sahod, will na ni Lord. Amen. So yun yung naging standpoint niya. Pero meron ng confirmation sa Lord. So mayaman na si Kuya Romer ngayon eh. Solid. Praise God. Ayan, no? Pero ang sobrang gusto ko lang yung naging mindset niya na kasi offer na to eh. Kumbaga, ikaw na nagtatrabaho, no? Kapag merong malaking offer kumpara dun sa mga ibang offer sa'yo, parang magniningning to eh. Pero ang ginawa niya, he consulted the Lord first. He asked for counsel. Amen. And sa atin ganyan din, no? For example, kasi ito laging sinasabi din to ni Pastor Radley sa akin. Yung mga yung papasok na sa adulting period, yung papasok na sa pagtatrabaho, kapag nakita ninyo na mataas yung sweldo, wag lang kayo doon mag-focus. Ask the Lord why. Baka yung kapalit niya yung spiritual na buhay mo. Hindi, Kuya Zaf, favor naman eh. Oo nga, marami kang incentives. Marami kang blessing dyan. Pero mamamatay naman yung spirito mo. Paano ka? Wag niyong ipagpalit yung Lord sa trabaho. Amen. God can give you a work, a career na hindi maapektuhan yung relationship mo sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. So, please, wag kayong magmadali. Kasi, ito yung midlife crisis ng mga kagraduate. After ng graduation, gusto nila trabaho agad. Uy, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Isipin mo, kakagraduate mo, maghahanap sila 3 years of experience. It's happening karang companies. Tapos, ganito na lang, punta tayo sa lower level, sa pag-aaral. Gusto mo maging top? Hindi siya easy. Tapos na yung sip-sip era. Gusto mo maging rank 1 sa school? Magtrabaho ka. Yes. Kailangan mo maghintay pa rin. Kailangan may process pa rin na gagawin. Mag-aaral ka, syempre, magpipray ka, mag-aaral ka. And then, magyayari sa iyo yun. Pero hindi siya pwedeng... Minsan nga, kahit tatay mo na yung teacher, di ka pa magra-rank 1 eh. Wala, share ka. Kaya we have to really honor waiting. Yes. No, talagang kasama yan sa buhay Kristiyano ang paghihintay. And waiting is not something na mag-fret ka, magrereklamo ka. It's something to enjoy. Amen. And an opportunity to worship God. Actually, may issue pa dyan eh, kung titignan niyo, Pastor Joshua, Yan. Pastor Raddy. Hindi lang yung paghihintay niya ng matagal. Nakita niyo kung paano nag-umpisa yung storya. Siya yung naunang nag-request. Yung request niya valid din. Oo. Life and death. Mas matindi pa doon sa request nung bleeding woman. Pero nakita nyo, mas naunang natugunan yung request nung bleeding woman. Grabe, no? Pero may narinig ba tayo kay Jairus? Minsan, for example, sa mga forerunners, makikita nyo, mas nauna pa yung mga hinahandela nyo. And it's okay. It shall be okay. Kahit mas nauna ka pa, mas matagal ka pa,
mas naunang nakikitang pinagpala yung mga bago pa, it's okay. Dapat magtiwala tayo sa Lord because always remember this, God has its perfect timing. Amen. Kung hindi pa niya binibigay agad sa'yo, so be it. Magtiwala ka. Because all along, di ba napag-aralan na natin, ang pinakatalagang tugon natin, ang pinakatalagang pinakabibigyan natin ng focus is to grow in faith. Amen. Yun yung nakita natin sa buhay ni Jairus. Nakita niya, nasagot. Actually, kung titignan niyo yung sa story niya, pagkasagot ng panalangin, ng bleeding woman, doon lilitaw yung pinakamatinding problema. Your daughter, your faith has healed you. Your daughter is now dead. Nakita nyo? Magkasabay pong statement yon. Pero meron ba tayong narinig kay Jairus? It is a lesson for us. Kung may mas nauna pang pinagpapala sa inyo, okay lang. Celebrate with them. Amen. Imbis na makipag-compete kayo, gaya ng sabi ni Pastor Joshua, makidiwang kayo sa kanya. Ang sarap kaya ng ganon. Yes. Binibless yung katabi mo, binibless yung kasi mo. Imbis na maingit ka, wow, praise the Lord. Amen. Sa akin darating din. Amen. Dahil buhay ang ating Panginoon. Yun eh. Tayo nag-grow tayo sa faith in that way. Amen. Diba? So, in everything, always remember, ang pinaka-lesson natin is that we should grow in faith. Amen. Kung wala pang answered prayer, so be it. Yes. Praise the Lord still. And you know what is the secret on how to, ayun nga, yung makayanan mo yung ganon, no, kahit na wala pa yung answered prayer mo, nakakayanan mo mag-rejoice, nakakayanan mo magpuri sa Diyos. You know what's the secret? Be content with Christ. Contentment. Wow. Yes. Be content with Christ. Praise the Lord. I remember this time. Good. Nung alam ni Ate Jaira ninyo ito, nung time na malapit na akong manligaw sa kanya, there was this dati pa anong pang last year pa to nung bago ako manligaw. So, may phase doon na sobrang na-content lang ako kay Christ. I was so content with Jesus to the point na hindi ko na siya hinahanap. To the point na wala na akong pake kung ano yung bagay na meron ako. Remember, during that time, MIT din ako, wala rin kaming allowance. I do not care. Yes. Simple lang kasi, sobrang in love lang ako kay Jesus. Yes. I was in that position that I was so content with Christ na kahit wala man ako ng mga bagay na to, Lord, okay lang. Amen. Because I have you. Yes. Woo! That is the secret YDC in waiting. Totoo. Para hindi kayo mainip, wala pa yung pinagpipray mong relationship, wala pa yung promotion, be content with Jesus. Kapag sobrang nakokontento ka sa relationship mo kay Jesus, it will reflect your service. It will reflect your ministry. It True. will reflect kung paano mo tinatrato yung magulang mo. It will affect everything around you simply because you are content with Jesus Christ. Amen. Ay, YDC, I'm telling you this. I'm telling you, be content with Jesus. Find your delight in Jesus. I remember na devotion ko to sa Psalm 4. Sinabi doon ni David, Lord, shine your countenance upon us. Yung presensya mo mas masarap pa kaysa sa mga grain at alak. Yung sinasabi po ni David doon, Lord, yung pong presensya mo mas masarap pa kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Yes. Yung presensya mo, Panginoon, yung countenance mo, yung ikaw mismo, yung kung sino ka sa buhay ko, mas nasasatisfy ako doon kaysa sa relationship. Hello? Mas nasasatisfy ako sa presence mo, Lord, kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Kaysa sa nakaka-chat ko, Lord, you are enough. Lord, you are enough. Ay, grabe yun. Grabe yun. Nung the moment na nasatisfy na ako kay Christ, lahat ng mga hinahanap ko dito sa mundo, parang nag-fade away sila. Parang naging shadow lahat. Alam mo yon? Yung parang wala ka na lang ibang gustong gawin kundi mag-spend time kay Jesus. Amen. Kilalanin yung pagmamahal niya, malaman kung gaano kanya minamahal. YDC, I'm telling you this. I'm telling you, and I want to encourage you this. Please, be content with Jesus Christ. Amen. Find your contentment and delight in Jesus. I'm telling you, grabe! Yung mga problema natin sa relationship na yan, sa paghihintay, mawawala lahat yan if you find your contentment in Christ. Hallelujah. Totoo. Totoo. Sana magramdam tayo. So, baka lang ma-misinterpret ninyo yung about sa waiting. Waiting is not doing anything. Hindi tayo passive waiters. Yes. Waiters. Do what waiters do. Yes. They serve. Wow. I like it mo ito. Grabe. Sa Facebook. Ang sabi ng Isaiah 40:31, no?
But those who wait on the Lord, hindi siya nag-wait in vain. Yes. Hindi siya naghihintay ng walang kakwenta-kwenta lang. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Ngayon, kung naghihintay ka, bakit marirenew yung strength mo kung wala kang ginagawa? Ang ibig sabihin, actively waiting. Amen. Sinabi nga ni Pastor Radley, actively serving God. Amen. Ginagamit mo yung kabataan mo para paglingkod sa Diyos. Hallelujah. Mapa sa bahay, mapa sa school, mapa sa trabaho, mapa saan ka man. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ito yung pangako ng Lord sa lahat ng mga naghihintay ng buong katapatan sa Kanya. Thank you, Lord. Ulitin ko lang, may it be an answered prayer, may it be a miracle, may it be a restoration of your family, may it be a salvation of your family. Hindi ko alam kung ano man bagay yung pinagpipray natin sa Lord. But, as you wait upon the Lord, ang sabi dyan, your strength shall be renewed. Amen. Pangako Thank you, yan ng Lord. Hallelujah. Pangako yan ng Lord sa Thank you, atin. Jesus. So, Thank you, Lord. I hope, as we wait sa Lord, alam nyo, we're so blessed kasi as young as you are, nakakarinig kayo ng mga ganitong preaching, Totoo. yung mga skills, yung mga talents na binigay ng Lord, pwede niyong paggamit. Sana wag niyong buruhin sa inyo lang. Right? Napag-usapan din namin sa DEP kanina to, sa mga gustong pumasok ng ministry. Then, kung meron binigay ni si Lord na talent sa'yo, then go. Amen. Oo. Kung marunong ka sa photography, o di mag-WAM ka. Ay, wow. Ay, Create. man. Creative team. Creative team. Kung marunong ka sa editing, lapitan mo si Ate Heaven mamaya. You know? Kung marunong ka sa pagkanta, binigyan ka ng talent ng Lord na pagkanta, make sure hindi kita kaboses. So, paggamit. Amen. Habang naghihintay tayo, paggamit tayo. Sana yan yung sa Fireproof, alam niyo yun? I will serve you while I'm waiting. Yung OST ng Fireproof, I will worship while I'm waiting. Yes. So sana ganyan yung maging buhay natin, YDC. Why? Because unfailing faith is trusting the timing of the Lord for your prayer request. Yes. That's it. Ito daw yung unfailing faith. Trust the Lord. Know the Lord. Yan. Amen. Take some time to know Him. For sure, yung mga pinagpipray ninyo, sasagutin yan ng Lord dahil nga sa character niya. Yes. And last but not the least. Yes. Ito na. Third point. Yan. Ito, mabilis Yes. na lang to. Mabilis na lang to. Let's see. Jairus had an unfailing faith in God because he conquered fear by believing the word of God. Amen. Imagine yung situation kung nasa saan si Jairus. Isipin mo, nagkukwento si ate girl mong bleeding woman. Tapos biglang sinabi sa kanya na, patay na yung anak mo. Imagine yung pwedeng pumasok sa kaisipan niya that very moment. Pero ano ba yung nangyari nung sinabi sa kanya na patay na yung anak niya? Basahin ko lang, tapos tapusin ninyo na. Sige po, pakita natin yung Mark. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead. They said, why bother the teacher anymore? Imagine. Di ko alam kung sino na yung nawalan sa inyo ng mahal sa buhay. And it's not hindi siya madaling balita na tanggapin. Yes. Every time na merong sinasabi, kahit pa nga pisan mo malayo Kapag kakilala mo, kapag sinabi na, may tenikay, alanikay, hindi siya easy thing to bear. Kasi lalo na to anak niya. No, palagi ko sinasabi to, no, yung anak, kapag nawala ng nanay, may tawag dyan, orphan. Yung asawa, kapag nawala ng asawa, tawag dyan, widow. Okay? Pero kapag yung magulang yung nawala ng anak, walang tawag doon. Bakit? Kasi, sabi nung nabasa ko, nothing can parang compare yung pain na nararamdaman ng parents Isang kapag parent. namamatay yung anak nila. And imagine, kung ano yung tama nito, kung anong tama kay Jairus nito, nung sinabi sa kanya, na yung anak mo patay na. Huwag mo nang istorbohin si Jesus. Huwag mo nang papuntahin si Jesus kasi wala na rin Patay na rin Alam mo, ay akay kaya mo Jairus kini. Kamusta ka naman, Jai? Kumusta ka, Jai, dito sa moment na to, Jai? So, Ay, natanong ko nga sina Pastor Joshua and Kuya AJ kanina. And I want to ask you this question as well. Have you received a bad news na talagang sobrang nanlumo yung buong katawan nyo? Nung binalita sa inyo yung bad news na to, yung negative news na to, talagang bigla ka lang nanghina, nanlumo ka. I believe nung time na dumating po yung mga kasama ni Jairus na galing sa bahay, babalita na nila to. Habang nandun siya sa pressure na hinihintay niyang maglakad si Jesus. Kasi kung titignan mo nga yung storya, Jesus was still speaking. Kinakausap niya pa yung bleeding woman. And then biglang may darating sa kanya, ibabalita na yon. Ano kaya yung naramdaman ni Jairus during that moment?
It is painful for him and at the same time, mixed emotion na to yung nafe-feel niya. Pero ang sarap lamang ng assurance ni Jesus dito. Ano nga ba yung assurance niya, Kuya AJ? Hallelujah. Talagang no? Para pumasok tayo doon sa picture, gusto ko pumasok tayo doon sa picture Yeah. ng buhay ni Jairus. Yan, Lahat yan. makinig kayo. Ito na. Isa-isang nagbubuhusan yung realidad sa buhay ni Jairus. Kinalimutan niya yung reputasyon niya. Ang daming taong nakakita sa kanya. May hinihingi siya, di ba? Kaya pumunta siya doon. Yung anak niya, hindi pa namamatay. He went there. Lahat yun. Alam niyo doon sa pagkakataon na yan, ang ingay sa mundo ni Jairus. Ang daming boses. Maraming boses. Oo. Imagine niyo yun. Pumunta siya doon, narumihan siya, ibinigay niya yung lahat. Pero yung realidad, iba yung ibinibigay sa kanya. Maingay. Ang daming tao, 10,000 tao. Tapos nandyan yung mga servants niya na sinasabi sa kanya, patay na yung anak mo. Tapos, ano na kaya yung susunod? Pero doon sa ingay nung mundo na meron si Jairus na ginagalawan doon sa oras na yun, meron isang taong magsasabi sa kanya, huwag kang matatakot. Hallelujah. Maniwala ka lang. Amen. Alam niyo sa atin, nararanasan natin yun, di ba? Maingay. May problema ka sa mga kaibigan mo, may problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa sarili mo. Iba-iba yung boses. Pero may magsasabing, anak, huwag kang matatakot. Maniwala ka lang. Amen. Imagine yun, si Jesus, katabi niya, nandun yung presensya ng Panginoon. Kasama niya. Sinasabi sa kanya, Jairus, realidad yan. Marakal ka binye. Pero alika, tatakot. Maniwala ka. Amen. Kayabe mo kung marap king problema mo. Jesus is telling Jairus to not fear. Kasi kapag may takot na, kasi ang galing ni Jesus, sinabi niya yan, kasi papasok na yung takot sa puso ni Jairus. Kapag papasok na yung takot sa puso natin, hinding-hindi na makakagalaw ang ating Panginoon. Kaya sa dami ng boses na naririnig natin, choose to listen to that person who will tell you to not be afraid. Just believe. Amen. Kaya ganun yung nangyari, no? Doon sa sitwasyon na yon, sinabi ni Jesus, huwag kang matakot, Jairus. Maniwala ka lang. Akong bahala. Kasama mo ko. Kaya ganun yung picture na makikita mo na wala, speechless si Jairus. Pero pinapatapang na siya ng Panginoon. Amen. Sa pagkakataon na yon. Kaya nga, kung makikita nyo dyan, as the story ends, alam nyo, ang maganda pa kay Jesus, may pinasama siyang mga tao. Fellowship. Si Peter, James, and John. Yes. Dahil itong mga tatlong taong to, mapag-aaralan din natin even in your personal devotion times, these three people, they are radical in faith. Alam ni Jesus na si Jairus pwedeng may katanungan. Kaya ipinasama siya dun sa mga may matatapang na pananampalataya. So whenever you have questions, whenever there's something in you that is bothering you, surround yourself with people na matataas yung pananampalataya. Amen. Dahil sila din ang gagamitin ng Lord para tumulong sa'yo para maalis ka dun sa mga katanungan mo. Amen. Kaya nga pumunta sila sa bahay ni Jairus. And kung makikita nyo doon, kaya nang sinasabi ko sa kanila, wala kang sinabi doon, wala tayong maririnig na sinabi doon, I'm really sorry, Jairus, namatay yung anak mo kasi pinakinggan ko to. I'm really sorry, Jairus, namatay yung anak mo kasi hinil ko muna yung woman with the blood issue. Wala. Same plan of action. Papunta si Jesus doon sa bahay ni Jairus. After nahil yung babae, namatay yung anak ni Jairus, pumunta pa rin siya doon nang hindi nagmamadali. Kasi alam niya, even before,
na yung kasagutan sa panalangin ni Jairus ay nandyan na. Na ibigay niya na. Basta magtiwala lang si Jairus. Amen. Same thing with us. Yung mga bagay na hinihingi natin, even before, nandyan na. Ibinigay na ng Lord. It's just for us to believe, to not fear, and believe. Amen. Just like kung ano sinabi ni Jesus kay Jairus. Amen. And natapos yung kwento dyan, nang sinabi ni Jesus dun sa bata, Talita kum. Yes. Sabi niya dyan, no? Which means, little girl, I say to you, get up. And yung bata, na namatay na, right? Patay na tong bata na to, nabuhay siya ulit. Wala, si Jesus kasi may hawak ng buhay. He is the life. And even dito, pinakita niya na kapag meron tayong inihiling sa Kanya, no, it's just really us trusting His ways. It's really us trusting His plans na, kasi sabi nga ni Kuya AG, the moment na hiningi mo, binigay na ni Lord. Kung papaano lang tayo hawakan sa mga hinihingi natin sa Diyos. And gusto ko lang basahin to. Meron pa mga verses, pero gusto ko lang basahin tong naka-highlight dito. Sabi niya, it's never late until God says it's too late. Amen. Sarap nito. Hindi sa timeline mo, hindi sa timeline ko, hindi sa timeline nating lahat. It's sa timeline lang ng Panginoon. It's never over until God says it's over. Amen. Hallelujah. And God has the final say. Thank you, Lord. Dapat ito yung maging buhay po sa atin, YDC. Hindi yung sinasabi ng kahit nino man. Kung ano lang yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. And if you know what the Lord is telling you according to His Word, alam mo, hindi ka masasidetrack. Amen. Hindi ka panghihinaan ng loob. Magpapatuloy at magpapatuloy ka. Bakit? Because you know that your identity is not based on your past. Kung hindi yung identity mo, kung ano yung binigay ng Lord sa iyo na identity. Amen. That you are the child of God. Thank you, Lord. That you are loved, that you are precious in His sight, na yun. Sobrang may parallel lang siya sa story natin sa Book of John. Nung time na si Mary and Martha, nawala rin si Lazarus. Familiar kayo sa story na yon? Amen. All hope seems lost. Yeah. Nawala na lahat ng pag-asa. No? Na-late si Jesus ng ilang araw bago siya makapunta kay Lazarus. Sinabi ng mga nakakapanood sa kanya, yung mga kasama nila sa bahay, Lord, Jesus, huwag ka nang pumasok dyan, nangangamoy na yung bangkay. Ganun na yung sitwasyon niya. And I see the same similarity dito sa story na pinag-uusapan natin. And habang dun na sa pagkakataong wala ng pag-asa, no? Sa mga pagkakataong hindi mo na kaya, dito lumabas sa bibig ni Jesus yung revelation na kung sino talaga siya. Yes, And let me share this to you. Sinabi niya dito sa John chapter 11, verse, tawag dito, sabi sa inyo, dito sa verse 24, basahin ko lang siya dito. 25 pala, sorry. John 11:25. Sabi niya dito, nung time na si Mary at si Martha, malungkot na sila. No, Lord, ano nang nangyari? Ganyan-ganyan. Tapos sinabi ni Jesus, this is the revelation of Jesus Christ. Jesus said to her, I am the resurrection and life. Ako yung buhay at ang muling pagkabuhay. The one who believes in me will live even though they die. This is the reality of Jesus Christ. Katulad niya nung sinabi ni Pastor Joshua kanina, Jesus Christ is life Himself. Amen. He is life Himself. Ano man yung mga nakikita ninyong sitwasyon sa buhay ninyo na parang papatay na, in Jesus Christ, there is life. Amen. In Jesus Christ, there is hope. When everything seems falling apart, hallelujah. When everything seems falling apart na parang wala ng pag-asa at wala ka nang nakikitang pag-asa, look at to Jesus Christ. Look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Meron pong pag-asa sa Kanya. Amen. He is the resurrection and life. Amen. Wala na bang buhay yan? Yung mga pangarap mo, yung mga prayers mo, look again on who Jesus Christ is. Amen. Look at His Thank integrity. you, Lord. Makikita po natin may pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga ang sabi dito, no, unfailing faith is trusting God even if your situation becomes worse and impossible to solve. Hallelujah. Thank you, Take Lord. note of that very word. Even if. Even if. Naalala niyo yung salitang even if? Amen. Sa three Three Hebrew friends. boys, kay three friends. So I hope sa ating lahat magpatuloy tayo. Mag-review lang tayo. Ayan, ang sabi dito, the unfailing faith of the synagogue ruler Jairus. He forgot his reputation and fell down at Jesus' feet. He did not rush Jesus, but patiently waited on Him. And he conquered fear by believing the word of Jesus. Amen. So gusto ko lang i-end tong verse na to. Baka meron din kayong i-add, no? Ito yung YDC verse challenge po natin. Psalms 34:4. Kinanta natin to kanina no? Kinanta to kanina. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears.
Thank you, Lord. Alam nyo, walang lumalapit sa Diyos ang napapahiya. Palaging merong sagot na inihahanda ang Panginoon sa mga anak niyang lumalapit sa Kanya. At bago natin paalisin, baka meron kayong mga parting words na. Ayun, siguro, I just want to give you an assurance. Ano man yung mga hinihingi ninyong prayers sa Lord, ano man yung mga hino-hope po ninyo sa ating Panginoon, may mga situation man kayo sa life, meron ako nabasa sa John 4, sinabi niya ganyan, anyone who comes to Jesus, He will in no way cast them out. Amen. Ewan ko kung nakuha niyo yun. Sinabing gano'n sa John 4, kung sino man ang lumalapit sa Diyos at hinahanap siya, they diligently seek the Lord, He will in no way cast you out. Hindi kanya itataboy. But instead, He will deliver you from all of your fears. Amen. Thank you, Lord. He will give you an answer to your questions. Amen. God is good. Thank you, Jesus. Sige, pasalamat tayo sa mga kuya natin. Palakpakan natin sila. And tayo tayong lahat to IDC. Ngayon, ang sabi dun sa last verse natin, no? Basahin ko lang siya ulit. Psalms 34:4. I sought the Lord. Sa ibang salin, sa translation, I seek the Lord. Okay, hinanap ko ang Panginoon, lumapit ako sa Diyos. At ang sabi dito, He answered me. Merong sagot na niready ang Panginoon sa atin. Now, I just want to ask you this question. Sino dito yung mga merong prayer request pa? Sino dito yung merong hinihingi pa sa Diyos? And I don't even know how grabe it is. Gaano kagrabe yung inihiling natin sa Lord. Kasi meron tayong different levels of parang request sa Lord eh. Merong nagre-request sa inyo ng financial breakthrough. Merong nagre-request sa inyo ng spiritual growth. Merong nagre-request sa inyo ng family, sa restoration ng family. Merong nagre-request sa inyo sa Lord na sana mahalin ka na ng magulang mo. Merong nagre-request sa inyo na gusto mo nang maging belong sa mga tropa mo. Madami tayong mga request sa Panginoon. Pero I hope unahin natin ang Diyos.